Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon naman ating tatalakayin ang isang maikling kwento na isinulat ni Deogracias A. Rosario na ang pamagat ay Aloha. Bago natin simulan ang maikling kwentong Aloha, atin munang alamin kung ano nga ba ang salitang Aloha. Aloha, salitang Olelo, Hawaii, isa sa pinakamatandang buhay ng wika sa daigdig. Katumbas ito ng kamusta o paalam at ng pag-ibig at pagkagiliw o affection. Ikinakabit ito sa ibang salita upang maging gamit pambati gaya ng aloha kakayaka o magandang umaga at aloha ayunala o magandang tanghali. Si Deogracias Rosario ay isang mangangatha, mamamahayag at makata. Kinilala siya bilang ama ng makabagong maikling kwentong Tagalog. Ipinanganak siya noong 17 ng Oktubre 1874 sa Tondo, Maynila sa mahirap na pamilya. Nag-aral siya sa Manila High School na ngayon ay Arroyo High School na. Nagsimula siya magsulat sa napakabatang edad na 13. Namatay siya noong 26 ng Nobyembre 1936. Unang naging aktibo si Rosario sa larangan ng pamamahayag. Naging bahagi siya ng pahayagan ang demokrasya noong 1912 at ng satirikong magasing Buntot Pagi noong 1914. Noong 1917, naging reporter siya ng Taliba at pagkaraan naging katuwang na editor nito. Sumulat din siya sa Pagkakaisa ng Bayan at ng Photo News na ngayon ay Liwayway. Pinamunuan din niya ang iba't ibang samahang pampanitikan at pangwika. Isa siya sa tinuturing na kwartito ng ilaw at panitik. At naging pangulo pa nito gayon din ng kalipunan ng mga kuwentista at kalipunan ng madalubhasa ng Akademya ng Wikang Tagalog. Ngunit, basta kilala si Rosario sa mga naging ambag niya sa larangan ng maikling kwento, itinuturing na unang kwento sa Tagalog ang kanyang akdang kung ipaghigante ang puso na inilathala sa Liwayway noong ika-21 ng Marso taon 1924. Ilan pa sa mga kinilalang mahusay niyang kwento ang Aloha, taong 1932. Ang mga kwento niya ay napabilang na sa mga antolohiya ng pinakamahusay na akda. Sa kwentong Aloha, makikita ang lawak at lalim ng kaalaman ni Deogracias A. Rosario sa realidad ng kanyang panahon. Bukod sa mahusay na paglalarawan sa estilo ng pamumuhay ng mga nabibilang sa tinatawag na alta sosyedad, binubusisi rin ng kwento ang ideolohiya ng racial discrimination. Ngayon, atin namang simulan ang buod ng maikling kwentong Aloha ni Deogracias A. Rosario. Atin nang simulan ang kwento. Nagsimula ang kwento sa bakasyon ni Dan Merton sa Hawaii. Regalo na ito ng kanyang ama sa kanyang pagtatapos. Sa kanyang bakasyon, dito naman niya nakilala si Noemi. Nagkagusto si Dan Merton kay Noemi dahil isa siyang Kanaka at dahil sa kanyang napakagaling na pagsasalita noong nagpunta siya sa isang eskwelahan sa Punahou. Kasama niya ang kanyang kaibigan na editor. Ngayon naman, dahil sa kanyang pagmamahal kay Noemi, isinama niya ito sa Amerika sapagkat nais niya itong pakasalan kahit na binalaan na siya ng kanyang kaibigan na editor na hindi papayag ang kanyang ama sa kanyang nais. Naman atin nang talakayin ang gitna ng kwento. Sa pagdaong ng bapor na kanilang sinasakyan sa Amerika, nakita ni Dan Merton ang kanilang auto at ang kanyang ama. Sa pagtatagpo nila, sinabi ng kanyang ama na sa isang hotel katabi ng dagat sila tutuloy at may magaganap na isang party para sa kanila. Hiniling ni Noemi kay Dan Merton na sana ang party ay hindi isang wild na party. Ngunit pagsapit ng ika-4 ng umaga, ay nakita ni Noemi na lasing si Dan at may mga babaeng nakapulupot sa kanya na halos wala ng damit at ang iba pang mga kasama nila sa party. Tinanong ng ama ni Dan si Noemi kung nabawasan daw ba ang kanyang pagmamahal para kay Dan sa kanyang mga nakita at inalok niya si Noemi ng 10,000 dolyar kung nais niyang tumakas at sinabi din niya na hindi magiging maligaya si Dan sa piling niya sapagkat lalayuan si Dan ng kanyang mga kalahi.
Tinanggihan ito ni Noemi kaya tinaasan pa niya ito at ginawang 25 dolyar para pabayaan lamang niya si Dan. Nagalit si Noemi sa kanyang narinig kaya tumakbo ito sa kanyang silid. At paglabas niya ay suot na niya ang kanyang damit na pangkanakap, kung saan walang takip ang kanyang dibdib kundi makapal na lay lamang, at ang kanyang sayang damo. Nagpunta at nakisalamuha siya sa party at nagsayaw ng hula-hula. At lahat naman ng lalaki ay nagtungo sa kanya. Nakita ito ni Dan Merton kaya't pinotektahan niya si Noemi sa mga humahabol sa kanya. At sumigaw na dudurugin ang sinumang mga has ng humipo sa katawan ng kanyang asawa. Tawa naman si Noemi sa kanyang narinig dahil siya ay nagtagumpay at siya ay tumugtog ng piano at umawit ng aloha. Ito ay isang awit ng tagumpay. Nag-iwan naman ng $500,000 ang ama ni Dan Merton at sila'y bumalik na sa Honolulu, Hawaii. Matapos ikwento ni Noemi ang kanilang romansa ay sinabi ni Dan na pag-ibig ang magpapalapit sa silangan at kanluran. Ang wakas nito ay nagtapos ang maikling kwento sa pasabi nila Dan at Noemi na mayroon silang anak na ang kanyang pangalan ay Aloha. Batay sa aming pagsusuri, ang akdang Aloha ni Dio Gracias A. Rosario ay isang maikling kwento. At ang estilo ng paglalahad ng maikling kwentong Aloha ni Dio Gracias A. Rosario ay gumagamit ng estilong flashback o pagbabalik tanaw upang isalaysay ang kwento ni Dan Merton kasama ni Noemi at kung paano niya nakilala ito. Ang tayutay ng maikling kwentong Aloha ni Dio Gracias A. Rosario ay ang hindi ako naniniwala sa kasabihan niyang ang silangan, ang kanluran ay kanluran, magkapatid silang kambal, magkaayo habang buhay. Ito ay isang pagtatangi ni Lelotes sapagkat gumamit ng katagang hindi na nagbabadya na pagsalungat o di pagsang-ayon. Ito ay may himig na pagkukunwari, isang kabaliktaran ng ibig sabihin upang hindi mahalata ng kausap ang malaking pagkamangha at pagsisinungaling niya sa sumulat ng The Ballad of East and West na si Rudyard Kipling. At ang reaksyon sa kwentong Aloha ni Dio Gracias A. Rosario ay ang tunay na nagmamahalan, walang sino man ang makapaghihiwalay sa kanila kahit kapalit ito ay malaking halaga ng pera, kasi kung tunay ang pagmamahal nyo sa isa't isa, walang sino man ang makakapaghadlang dito. Ang tsoryang panitikan naman ng maikling kwentong Aloha ay marxismo at romantisismo. Ang tsoryang marxismo ay inuunawa ang akda batay sa kalagayan ng mga tauhan. Hinahanapan ang akda ng patunay ng mga naglalabasang lakas sa pagitan ng mahina at malakas, matalino at mangmang, duwag at matapang, mahirap at mayaman. Dito, nakapaloob ang mga tauhang bida at kontrabida. May suliraning bida at ang mga gumagawa nito ay ang kontrabida. Sa tsoryang ito, di padadaig ang naaaping tauhan, babalikwas ito upang mapadali ang naaaping lakas. Sa kwento, halimbawa nito ay ang kalagayan ni Noemi sa pag-iibigan nila ni Dan Merton dahil si Noemi ay nabibilang sa pangkat ng kayumanggi na sinasabing hindi kalahi at lalong-lalo na hindi kapantay ng antas sa lipunan ni Dan Merton. Sa pangkalahatan, ang Aloha ni Dio Gracias Rosario ay nagpapakita ng mga elemento ng romantisismo sa pamamagitan ng paggamit ng kalikasan, damdamin, pangarap, at pagmamahal. Ito ay isang halimbawa ng maikling kwento na nagpapakita ng mga katangian ng romantisismo sa pamamagitan ng mga tema at estilo ng pagsusulat nito. May mga ilang tauhan din sa maikling kwentong Aloha ni Dio Gracias A. Rosario. Sila ay sina Dan Merton, Noemi, editor, ama ni Dan. Atin muna silang kilalanin. Si Daniel Merton, ama ni Dan Merton, taliwas sa kagustuhan ng anak na mapangasawa ang isang kanaka. Dan Merton, anak ni Daniel Merton, kapitan ng football sa Universidad ng Southern California, anak ng milyonaryo sa Hollywood, ikinasal sa isang kanaka na si Noemi. Noemi, isang tunay na kanaka, dalaga, may mataas na pinag-aralan, pinakasalan ni Dan Merton.
ang editor, kaibigan ng kanyang ama na sumalubong sa kanya sa pagdating sa Honolulu. Editor na pinakamalaganap na pahayagan sa Honolulu. Tumako naman tayo sa galaw na pangyayari at ito ay may 6 na bahagi. Merong simula, saglit na kakintalan, mapataas na aksyon, kasukdulan, mababang aksyon at wakas. Sinimulan sa kwentuhan tungkol sa isang sipi mula sa The Ballad of East and West ni Rudyard Kipling ng isang Pilipino at Amerikano na hindi maaring malapit ang dalawang magkalayong kultura. Maniwala ka sa kadalubhasan ni Rudyard Kipling. Hindi ako naniniwala sa kasabihan niyang ang silangan ay silangan, ang kanluran ay kanluran, magkapatid silang kambal, magkalayo habang buhay. Ayaw kong ipahalata sa kausap ko ang malaking pagkamangha sa pagsisinungaling niya na saan ang sumulat ng The Ballad of the East and West. Noon ay magkalayo kami sa isang mesa sa veranda ng Waikiwi Tavern na sa Honolulu at nakipagpaalam sa paglubog na araw. Sa bantog na pasigan ng Waikiwi, tig-isa kaming tasa ng mainit na kape habang sinusulit namin ang paghigop at ang pagtanaw sa malalapad na dalig sa ibabaw ng malaking alon. Dumako naman tayo sa saglit na kakintalan. Magkakaroon ng magkaibang paniniwala ni Dan Merton at tagapagsalaysay tungkol sa kasabihan na sinabi ni Rudyard Kipling. Ako ay may ibang paniniwala, kaibigan, ang sabi niya sa akin bago nabuksan ang Rudyard Kipling. Ang palagay ng mga taga-kanluran ay binigyan siya ng maputing balat na katalagahan upang maging kayumangging sumilang sa kasilangan. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay ating pinag-aralan. Ngunit kailanman ay hindi nabanggit sa mga aklat kung naparangalan ang mga tagumpay sa panitikan ng isang Rabindranath Tagore at mga tagumpay sa karunungan ng mga dalubhasang Hapones na kinusa nilang itago. Balang araw ay naasahan kung isa namang Pilipino ang marinig nating magwawagi kung di pa politika ay kabuhayang pangdaigdig. Makikita mo, kaibigan. Tumako naman tayo sa papataas na aksyon, kasukdulan, mababang aksyon at wakas na ibabahagi ni Binibining Bawanan. Ito ang bahagi na nagkakilala sina Dan Merton at Noemi. Pumayag si Dan Merton sa nasaming commencement ng Panaho School. Doon niya nakilala si Noemi, isang tunay na dalaga, subalit halimbawa ng dalagang may mataas na pinag-aralan. Hindi niya malaman kung bakit ang mga matang buhay na buhay ni Noemi ay walang iniwan sa palasong sabay na tumuhog sa kanyang puso. Si Noemi ang naging patnubay ng mga pangarap. Palibhasa ay siyang pangulo ng kapisanan ng mga senyor sa nasabing kolehiyo. Anong tamis niyang magsalita ng wikang Ingles. Anong lambing niyang bumigkas ng mga pangungusap. Wala pa akong naririnig na dalagang Amerikana na kasing tamis niyang magsalita, ang sabi pa ni Merton pagkatapos. Ginoong editor, ang sabi ng kanyang ama, hindi ako uuwi na di kasama si Noemi. Talaga bang totoo ang sinasabi mo? Ang usisa sa kanya ng matanda. Pares ng katotohanan ang umagay sumunod sa gabi. Magbabalik ng Los Angeles si Dan Merton at hinanais isama si Noemi sa kanilang lugar upang doon na manirahan kasama niya. Kabalintunaan, sangkatauhan ang nasabi na lamang, ako'y nag-asawa sa aking iniibig dahil ako'y sumunod sa tibok ng puso ko at sa alituntuning mandaraya ng lipunan at kinasusuklaman na ako ngayon. Ngunit may iba siyang naisip. Ano kaya ang sasabihin ni ama kung malamang nag-asawa ako sa isang hindi namin kalahi, sa isang kayumangging Kanaka. Desembre nang sila'y papauwi na sa Los Angeles. Ilang araw na lamang at pasok na. Sa loob ng kanilang Suite Deluxe sa Vapor ay inisa-isa ni Merton kay Noemi kung gaano magiging kasaya ang kanilang Pasko. Ngunit
Humigit kumulang ay nababatid ni Noemi na milyonaryo ang ama ni Dan. Kaya't hindi katakatakang magkaroon siya ng Paskong lalong masaya sa kanyang buhay sa piling ng sinumpaan niyang mapapangasawa. Kinusa ni Merton na huwag ipaalam sa kanyang ama ang kanyang pagbabalik. Ang ibig niya ay makagawa ng isang sorpresa. Datapwat, isang araw nang dumating ang bapor sa Wellington, tumanggap ng isang kable mula sa Hollywood na humigit kumulang ay ganito ang sinabi, "Kung ibig mong mabuhay hanggang Pasko, sa piling ng iyong asawang Kanaka, huwag magkakamaling tumuntong sa unang baitang ng ating hagdanan." Daniel Merton. Naghahanda ng isang pagdiriwang ang ama ni Dan Merton para sa mag-asawa, ngunit may iba palang dahilan ng ang kanyang ginawa. Balisa, kumakaba ang kanyang dibdib. Bapor ay dumaong sa Wellington. Datapwat laban sa kanyang pag-asa, nasa himpilan ng Perukani ang malaki niyang Rolls Royce. "Nakita mo na?" ang sabi ni Merton kay Noemi. "Ayon ang auto namin." At ayon si ama sa loob. Hinihintay tayo. Isang ngiting may kahulugan, ang ngiting may pangamba at alinlangan, ang itinigon ni Noemi sa malaking galak at lukso ng puso ng kanyang asawa. At sino naman ang hindi malulugod? Ang mag-ama ay nagyakap at si Noemi ay kinamayan ng kanyang biyenan. "Wala kayong dapat alalahanin," ang sabi sa kanila na lalo pang kinatahimik ng loob ni Merton. Sa bahay at nang makapagpahinga na kami, agad ang utos ni Dan sa kanyang tsuper, na gaya ng karaniwang pag-uutos ang ginagamit niya ang nasabing kotse. Kung siya ang nagpapalakad, "Hindi!" ang sigaw ng matanda. "Ikukuha ko kayo ng isang bungalow sa Santa Monica Beach, malapit sa bahay ni Bibi Daniels. Mabuti nga't nasa tabi ng dagat," salo ni Dan. Hindi na maninibago si Noemi dahil sa katulad ng Waikiki Beach, makakalangoy kami kahit anong oras. Kahit saan ay masisiyahan ako. Ang bulong ng Kanaka nang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang bisig. "Nasa piling lamang kita." Napatingin sa kanila ang matanda na tila sinusukat ang ibig sabihin. "Bilang pasalubong sa inyo," sabi ng matanda, "ay magdaraos doon ng party ngayong gabi. Pinaanyayahan ko lahat ng artista na galing artista sa sine, mga binata, dalaga, upang masiyahan kayo sa pagsisimula ng isang bagong kabuhayan. Pasintabi sa inyo." Ang paikli ni Noemi. "Inaasahan kong ang nasabing party ay hindi katulad ng mga wild party na kinamatay ng isang artista nang magdaos naman si Pantages." Tatango-tango ang matanda na tila noong lamang niya nakilala kung gaano kataas ang napag-aralan ng kanyang manugang. Ibig sabihin ng kanyang sarili ay, mahigit pa roon ang nasabing party, at hindi katulad ng mga wild party na kinamatay ng isang artista. "Ngunit ama," ang agaw ni Dan, "ang asawa ko ay marangal na babae. Tila hindi dapat sa kanya ang gayong pasalubong." Tutugunin pa sana ng matanda ang pasalubong ay siya ang may handog, ngunit biglang tumigil ang auto sa tapat ng isang gusali sa tabi ng dagat. "Narito na ang inyong bahay," ang sabi sa kanila. "Lahat ay nakahanda na para ngayong gabi." Hindi pumayag si Noemi na umalis sa bahay ng kanyang minamahal na si Dan Merton. Kapalit ng salaping ibinigay sa kanya ng ama nito upang layuan siya. Pag-ibig, pag-ibig, kaibigan, ang makakapaglapit sa silangan at kanluran.
ang buong kasiyahang nasabi ni Merton. Nang matapos isalaysay ni Mrs. Noemi Merton ang magandang romansa ng kanilang pag-iibigan. Ang langit at ang lupa man ay magpaglalapit dahil sa pag-ibig. Tila nga naman totoo ang sabi ng mamahayag na Amerikanong ito. Idinugtong niyang kung itinaboy man silang mag-asawa sa paraiso sa Hollywood, ay lalong paraiso sa kanila ang Honolulu, palibhasa ay nakilala niyang may katinuan ang mga Amerikanong naroon, kaysa sa mga aristokratikong nasa baybayin ng Pasipiko. Sa katunayan, nang magbalik sila ang editor ding kaibigan ng kanyang ama ang ito sa kanilang tungkulin ng makasama sa staff ng pahayagang kanyang sinusulatan matapos ang tukuyin sa kanya ang sinasabi ko na nga ba. Maganda sana ang aking bayan, ang sabi pa ni Merton. Tatapwat ng totoo ang yabang na balang araw mahuhulog din sa kanyang sariling bigat. Narito ang nagdurugtong sa kanluran at silangan, ang sabi ng binata. Oo nga, ani Merton, ang nagkakabit sa langit at lupa, may anak na kayo, ang pamangha kong tanong. Oo, ang sabay nilang tugon. Bininyagan namin siya bilang aloha. At ngayon, dumako naman tayo sa bisang pampanitikan. Pinalutang sa kwento na maaaring magkalapit ang silangan at kanluran, ibig ipakahulugan na hindi imposible kung kayang ipaglaban. Mababanaag ang labis na pagmamahalan ni Noemi kay Don Merton dahil nagawa niyang tumupad sa kalahid ni Don Merton na babae para maipakita sa ama nito na kaya niyang layon ang sarili sa lipunang ginagalawan alang-alang sa kanyang minamahal. Makikita rin sa aloha ang pagsusuri ng mga identidad ng sakop na kultura at ang pagiging malaya nila sa kalikasan ng kanilang uri, Pilipino-Amerikano, maging ang mga Kanaka. Sa Pilipino bilang isang lahing kulong na sa pag-iisip na wala nang matayog na mararating ang kapwa Pinoy, sa Amerikano bilang may pag-iisip na sila ang mas nakakataas dahil sa kulay ng kanilang balat, at ang mga Kanaka bilang ang mga kayumanggi at sentimentalidad na labas sa pagiging kolonyo ng Amerikano.